No? Yan, binanggit po ulit yung sa pamamagitan ng kautusan. So, yun yung pinaliliwanag natin. Dahil sa pamamagitan ng kautusan, binibigyan tayo ng kaalaman tungkol sa kasalanan. So, pinuulit-ulit ko lang po ano. So, ganun po ginagamit niya Apostol Pablo yung salitang ito, na through the law, the knowledge of sin. The knowledge of sin is through the law. Yun po yung sinasabi dito. Ngayon, pansinin po natin yung talatang sinasabi dyan, na ang kautusan na sa ikabubuhay ay nasumpuan kong sa ikamamatay. No? The commandment which was unto life, this I found to be unto death. No? Yung kautusan sanang nagbibigay ng ang utos sana na sa ikabubuhay, sabi niya, ay nasumpuan kong sa ikamamatay. Ano po ibig niya sabihin dito? Ito po. Totoo naman po na ang kautusan ay sa ikabubuhay. Yan naman po talaga ang purpose kung bakit ibinigay ng Diyos kung ano ang mga kautusan. Para tuparin natin. Para mailayo tayo sa kasamaan, para hindi tayo mapahamak. Kaya nga po, ang kautusan ay sa ikabubuhay. Kung sinusunod po natin, no, matatagpuan natin sa ikabubuhay ang kautusan kung sinusunod natin. Sapagkat dahil nga tayo nagkakasala, anong pagkakasala, ano yung kasalanan? Pagsalangsang sa kautusan. So, mangyayari, masusumpuan mo itong kamatayan. Kung ito'y nilalabag mo. Kaya ang sabi niya, the commandment which was unto life, this I found to be unto death. Yun po yung nakakalungkot na reality po dito na sa ikabubuhay sana yung kautusan sapagkat ngunit ito'y ating nilabag, ito'y masusumpuan sa ikamamatay. So hindi po masama ang kautusan, hindi po kasalanan ng kautusan. Yun po yung sagot sa tanong. Because in verse 12, so that the law is holy and the commandment holy and righteous and good. No? Kaya nga ang kautusan ay banal, ang utos ay banal at matuwid at mabuti. No? Hindi po masama. Is the law sin? Kasalanan ba ang kautusan? Hindi po. Huwag na mangyari. Kaya nga ang kautusan ay banal, ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Again, sapagkat ito'y nagtuturo sa atin kung ano ang kasalanan. Ang kautusan na magtuturo sa atin, mag-expose ng kasalanan natin, ang magbibigay kaalaman sa atin kung paano tayo makakaiwas sa mga bagay na makakapagpahamak sa atin. Para hindi po tayo magbunga sa kamatayan na atin pong dinidiscuss. So bilang huling verse na lang po na ating i-discuss, yun nasa verse 13. So magkakaroon po ng part 2 itong i-discuss natin na topic. Sapagkat ang verse 7, ang chapter 7 po ng Book of Romans ay binubuo siya ng 25 verses. Kaya po pagpapahuli na lang po natin sa susunod natin meeting. Binubuo siya ng verse 25 verses. So in verse 13, ganito po ang ating mababasa. Did then which is good become death unto me? God forbid. But sin, that it might be shown to be sin by working death to me through that which is good, that through the commandment sin might become exceedingly sinful. Ang mabuting baga ay naging kamatayan sa akin. Ano yung mabuting binabanggit? Yung kautusan. Yun ba niyang naging dahilan? Ang naging kamatayan sa akin, ang sabi niya, huwag na mong mangyari. Kundi, ang kasalanan, upang maipakilala ang kasalanan sa pamamagitan ng mabuti, ay gumawa sa akin ng kamatayan na sa pamamagitan ng utos, ang kasalanan ay maging lalong sala. Malinaw po yun, yung purpose ng kautusan. Unang-una, sinabi dyan, para maipakilala ang kasalanan. No? At hindi ito nagbunga ng kamatayan sa kanya, kundi yung kanyang kasalanan. Kaya ang sabi dyan, sa pamamagitan ng utos, ang kasalanan ay maging lalong sala. Wala namang ibang
kahantungan ng kasalanan, kundi yung lalo kang magkasala. At na-expose ito dahil sa kautusan. Yun po ang sinasabi ni Apostol. Kaya, the commandment which dictates what is good and recognizes the sin, that sin can bring death. Yan po yung purpose ng kautusan. Through the commandment, we are informed that the sin might become exceeding sinful. Mas maging lalong sala. Yan naman po talaga ang magiging kahantungan ng kasalanan. Kaya, to end this Bible study and to clarify, ito po yung ating mga discuss. So, bibigyan na lang po natin ang continuation. So, number 1, ang sabi po dyan, we are died to the law, meaning we are not obligated to do the works of the law for the forgiveness of sin. Yun nga yung pinakalakit sa Book of Romans, hindi lamang po sa chapter 7, na yung pagtutuko sa mga pagtutuli, sa carnal ordinances, sa mga animal sacrifices, na mababasa rin naman natin sa itong aklat. Hindi ito magpapasaktan sa akin, kundi sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Because Jesus Christ fulfilled it. Yung pong atonement of sin ay ginawa na po ng ating Panginoon sa Kristo. Sa number 2, we should serve in unity of the Spirit in Christ sa ilalim po ng ating Panginoon sa Kristo, sa ilalim po ng biyaya under grace. The law bring knowledge of sin and expose that we are guilty. And number 4, sin is deceitful that can bring us to death. Yan po yung ating mga natalakay. So, maraming salamat po sa inyong makikinig at sa pagbibigay po ng opportunity makapagbahagi sa inyo ng mga salita ng ating Diyos sa nasa Biblia. Maraming salamat po at magandang umaga. Ayan, maraming salamat po sa napakagandang pag-aaral sa umagang ito. Yan, sa nananggaling po sa ating kapatid na Nahum. Ayan, nawa po ay may mga natutunan po tayo. Ayan, tayo po ay, ito po ay karagdagang aral para po sa atin. Ayan, sa karagdagan din po sa ikatitibay ng ating mga pananampalataya. Ayan, so dumako po tayo sa mensahe po natin sa umagang ito, para po tayo ay mas lalo pang tumibay sa ating pananampalataya, para po tayo ay i-encourage pa para malampasan po natin ang mga pagsubok sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Ayan yung commitment po na tinatawag po natin. Commitment po natin sa Panginoong Diyos, hindi po sa kanino mang tao na nakapaligid po sa atin. Ayan, sa mga tao o sa kapamilya po natin o kung kanino man pong tao, sapagkat ang paglilingkod po natin ay para sa Diyos. Ayan, ang pag-aaralan po natin sa ngayon ay kung paano po ilarawan ng banal na kasulatan ang tinatawag kong pananampalatayang may kalakip na pagtitiis. Ayan. So, si Apostol Pablo po ay lagi pong ini-encourage yung kanyang mga sinusulatan. Yan, yung mga unang Kristiyano na tinatawag po natin, di ba? Na nakatala o nakasulat sa banal na kasulatan, na lagi niyang ini-encourage yung pananampalatayang may kalakip na pagtitiis. Yan, kaya po sa atin, sa ngayon, di ba? Marami pong pagsubok sa ating pananampalataya. May mga pagkakataon nga na yung mga kasama o nakasabayan po nating nagsimula sa pananampalataya sa ngayon ay hindi na po natin kasama. Bakit? Di ba? Kasi may mga pagsubok sa buhay, may mga pagsubok sa kanilang pananampalataya na hindi po nila nalampasan. So, dapat po natin itanim sa ating mga puso at isipan yung commitment po natin sa Panginoong Diyos at hindi po sa kung kanino man. Di ba? May mga pagkakataon na naiga yung mga nagbautismo o nagbigay ng aral sa atin o nagbahagi ng ebanghelyo sa atin para tayo po'y ma-convert bilang mga Kristiyano, di ba? Ay hindi na po natin kasama sa ngayon sapagkat may ilan po tayong mga kasama o kapatid sa pananampalataya o maski naging preacher po na nangaral po sa atin, di ba? Para po tayo ay maging isang Kristiyano na tumalikod na rin po sa kanilang pananampalataya, di ba? May mga instances o may mga pagkakataon po o mga pangyayari na nangyayari sa ngayon sa atin, di ba?